Salamat po sa Panginoon. Kasi napakabuti niya po sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakatapat niya po sa bawat isa na sumusunod sa kanyang utos. Nung una po, sabi ko, Panginoon, kami na po ba talaga yung kasunod? Nag-chat po uli si Ate Bebe, sabi, next week na daw kayo. Magpapatotoo daw po yung mga humayo. Tanong po niya, Panginoon, kami na po ba talaga? Pagbukas ko po ng Bible ko, may nakasulat po sa unang page. Jeremiah 1:17. Sabi po doon, ikaw nga'y magbigkis ng iyong mga balakang, at ikaw ay bumangon at salitin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko sa iyo. Huwag kang manglupaypay sa kanila, baka ikaw ay panglupaypayin ko sa harap nila. Di pa rin po tumigil ng katatanong. Pagpunta po namin kahapon, may nakita po kaming maliit na rainbow lang. Hindi po siya pansinin, pero anliit lang, pero tinitingnan ko po siya sa malayo. At lumilinaw po siya ng lumilinaw. Sabi ko, kami na nga. Paggabi, nagbabasa po ako ng Bible. Nandun po sa ikalawang kronika, sa chapter 20 po, huwag kang matakot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakipagbakay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Naalala ko po yung mensahe nung nakaraang linggo, favor. At hanggang punto po dun sa salitang baraka, naalala ko po yung mensahe ni Sister Sonia na about sa baraka, special favor. Naalala ko rin po na nung binabanggit na po ni Brother Nep yung about sa Nueva Ecija, yung privilege po, tumatak na po talaga sa akin simula nung nagsimula ako dito sa ministeryo nito. Privilege. Sabi ko, at naririnig ko po lagi na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sakripisyo, kundi isang pribileyo na binigay sa atin. Napakabuti niyan Diyos na kahit sa anong pagkukulang mo, anumang kasalanan mong ginawa sa Kanya, nandun pa rin yung pagmamahal niya, sinasagot niya tayo. Hindi siya nagkulang sa anumang bagay. Alam naman po natin na kami dito po ay lumaki. Dito po kami naturuan. Naalala ko po nung mga bata kami. Dalawa po kaming kapatid. Ang lolo ko po ay si Lolo Munding. Naalala ko po siya ay nasa cooking ministry. Kapag may gawain ng Panginoon, lagi niya kami sinasama sa kusina. At naglalaro lang kami. Tinitingnan lang namin siya kung anong ginagawa niya. Hindi po namin naunawaan. Minsan nagtatanong po kami, ba't lagi kami nandito? Ba't po ganito? Ba't ganon? Ba't ganyan? Pero habang tumatagal, habang lumalaki kami, subaybayan po namin, buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Dakila siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa atin. 2014 po, alala ko, linggo po yun, pinatawag ng Sister Oclet. 11 po yun, pinatawag po ni Sister Oclet yung mga kabataan. Papatungan nga daw po ng kamay, dadalangin. Doon po, naranasan ko po yung may slain si Spirit. Hindi ko po inakala na ganun. Ganun pala ang ang Diyos ay kumilos sa iyo. At doon po, sa aming pag-uwi, sa aming bahay, nagtatanong po, ba't po parang kung gutom na gutom? Tinanong ko po yung lolo, ba't po ganun? Gutom na gutom ako, kumain na tayo. Pero sabi niya, subukan mo magbasa ng Bible. Yun po, simula nung hinawakan ko, hindi ko po siya mabita. At patuloy po. Nakita ko po na ang Diyos, hindi siya tumitingin sa kakulangan ng tao. 2014 po, simula po na makapasok po ako sa music ministry. Noong una po, tumutulong po ako, makikitulong. Sumusunod po. Alam ko naman po na dito na po kami naturuan. At tinuro ng mga magulang namin na sumunod lang kung ano po ang sinasabi ng Panginoon sa mga leader, sa bawat isa sa akin. Sumunod lang tayo. Sabi niya, naalala ko pa nag-aaral ako, na pagkatapos po ng pag-aaral ko, ng school po, diretso na po kami Bible study ng Wednesday. Tapos po, kinaubahan, Thursday, papasok. Puyat po.
Pag mag-e-exam na po, minsan po hindi ko po alam na napipikit na ako na ako nakakatulog. Pero, sabi ko, hindi naman po ako sa grado ko nakabantay masyado. Nakita ko na kapag sumunod ka sa Panginoon, lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay ay madali lang. Basta sumunod ka lang. Ayun po, pinasa niya kami sa pag-aaral namin. Minsan po wala. Naisip ko po nung nakaraan, sabi, ba't parang ang bilis nung pag-aaral namin, parang ganun lang, saglit lang. Nakapasa, nakatapos, tapos nagtatrabaho na ngayon. Dati, alam ko po, hindi naman po nawawalan. Hindi rin po sobra yung kita. Minsan sakto lang, minsan okay lang. Pero nakita ko po dun na hindi po nagkulang ang Diyos sa pagpupunan sa amin. Naging provider siya sa lahat ng bagay. Sabi nga po, maging tapat lang. At yun nga, sabi ko, kung ang Diyos na pinaglirigan natin ay humati sa pulang dagat, itatawid kami ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa pangangailangan, sa anumang bagay. Matapos po, nakagraduate naman po na maayos po ang grado. 2023 po, nasa pag-ikot po tayo ng Bulacan. At ayun po, sunod-sunod yung krusada. Hindi po ako makapag-apply. Sabi ko, Panginoon, mag-apply na ba ako? O dito muna. Hindi po sumasagot. Sabi ng magulang ko, sumunod ka lang muna sa Panginoon. Maglingkod ka lang muna. Tapos, siya na bahala. Siya bahala mag-reward sa'yo. Dumating po yung 2024, February. Naalala ko po, lagi po ang tinatanong si sister, EJ, kamusta? Kamusta yung pag-apply mo? May isa pong, naalala ko po nun, down na down po kasi sa isang interview, hindi po ako nakapasa. Parang naliit po ako sa sarili ko. Biglang, kinausap ako ni sister, sabi niya, EJ, kamusta? Kamusta yung interview? Sabi, okay naman po. Okay. Mag-apply ka lang, sabi niya. Wag kang titigil, magpatuloy ka lang. Yung salitang pong patuloy, parang, sige po ngayon. Sabi ko, sige, tuloy lang, apply lang. Yun po, may nag-chat sa akin, sabi, gusto mo bang mag-apply? Napag-apply naman po ako. Kala ko po nung una, hanggang Monday to Friday lang. Kasi ang bilin po ng sister sa amin, huwag mong kakalimutan ng Sabado tsaka Linggo. Kunin mo na yung Monday to Friday, pero huwag mong kalimutan Sabado at Linggo. Huwag niyong pababayaan. At ayun nga po, kala ko po nung una, Monday to Friday lang. Nung nakapasok na po ako sa trabaho, sabi noon, hindi Monday to Friday lang to. May OT tayo ng Sabado. Kailangan mong pumasok. At magagalit yung mga TL natin. Kailangan natin hapitin yung project. Yun po. So, tumagal-tagal, nagtiis na lang po ako hanggang matapos yung kontrata ko. Dumating po yung July na kung saan umuwi ni Sister Rocklet. Napaisip po ako, ang dami pong krusada na naiwanan, hindi ko nasamahan. Nalungkot po ako kasi nakita ko yung pwesto ko. Bakante, minsan walang tumutugtog. Meron namang kapalitan, pero minsan po walang tumutugtog. Pero hindi po mawalis sa isip ko na mag-resign na ako kasi gusto ko nang muling sumama sa crusade. Dahil yung crusade po, simula pagkabata po namin, nakita namin na kung gaano kasaya at tumatayo ang Panginoon sa kalagitnaan. At yun nga po, July po, tapos na yung kontrata ko. Nagpaalam na ako sa manager ko. Sabi ko, hindi ko na po itutuloy for regularization. Sabi niya, inopera niya po ako sayang naman kasi malaki yung sweldo na kukunin mo. Sabi ko, hindi na po talaga kasi hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya na may Sabado. Tapos di ako makasama sa crusade. Kasi yung pag hindi po ako nakakasama sa crusade, ang lungkot po. Parang ay kulang. Ayun po, sabi niya, sayang, malaki tong over na to. Kapag tumagal ka, tataas pa. Bahala na ang Diyos kung ano ipapalit niya na mas madali na makakasama ako.
Ano naman po nag-offer sa iyo, Aray? Sabi ni Ma'am, open doon. Pumasok ka. Ang bilis lang din po. Wala pang ilang linggo. Nagsisimulahan ako. Napakatapat niya talaga sa atin. Salamat sa Diyos kasi tinawid niya kami kung paano yung mga mensahe na binabahagi dito ng Sister Ocolet, ng Pastor Boy ng Sister Ocolet na nagpapatuloy sa pamagitan ni Brother Nep. Hindi man kami sagana sa kayamanan kung anong meron kami, pero sagana kami sa pagmamahal ng Diyos. At yung presensya mo, yung napakadakilang kayamanan na meron kami. At ayun po, sa lahat po ng ginawa ng Panginoon, sa Kanya lang po ang kapurihan at pasasalamat. Purihin po natin ang Panginoon. Nung nag-chat po si Ate Bebe na kami na po ang magpapatotoo, nagtatanungan po kami ng dalawang magkapatid kung kami na po talaga. Nagtanong rin po ako sa Panginoon kung ano pong ipapatotoo ko. Pinaalala po ng Panginoon sa akin yung 1 Peter chapter 5 verse 6. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan. At iyong ilaga ang Kanyang lahat ng iyong kabalisaan sapagkat kayo'y pinagmalasakit niya. Papasalamat po ako sa Panginoon sa ginawa sa aming buhay, na binigyan po kami ng magulang na natutong sumunod sa Kanyang utos. Wala rin po kaming hawak pangbayad ng ticket. Hindi po kami nagdalawang isip na hindi sumunod. Habang naglalayag po kami sa barko, nagtanong po ulit ako sa Panginoon. Kami na po talaga ang magpapatotoo. Binigay po sa akin ng salita sa Ezekiel chapter 16 verse 60. Ang sabi po ng Panginoon, "Gayon may alalahanin ko ang aking tipan sa iyo, na iyong kaarawan ng iyong kabataan, at aking itatatag ang iyong isang walang hanggang tipan." Hanggang sa makadating po kami sa Buruanga, nagbulay-bulay po sa Panginoon. Nag-share ang Tatay Elmer sa akin. Hindi naman po alam ng Tatay Elmer na kami na magpapatotoo. At nabanggit niya ang tatay, pag kayo na ang magpapatotoo, puno kayo, mag-fasting, at makinig ng mga gospel song. Matindi ang ginawa ng Panginoon sa buhay ninyong magkakapatid. Nakita ko yun eh. Nagsimula kayo sa, parang kami ganun din eh. Nagsimula kami sa wala. Pagkatapos, na born again, tapos ma-born again, ganito ang naranasan namin sa Panginoon. Alam ko, success ang Panginoon sa inyo. True, hanggang ngayon, pinagpapalakin po ng through yung printing press. Simula nung bata pa po kami, ang pabor ng Diyos ay pinaparana sa amin. Sinasama po kami ng aming magulang kada linggo. At kagaya po ng mga bata, nagsa-Sunday school rin po kami. Patuloy, habang lumalaki po kami, nagpagamit po kami sa Panginoon. Sinimulan po kami sa paggawa ng streamer. Kasama po sila Kuya Noah, sila Tito Lito. Hanggang sa renovate po yung simbahan sa Morong. At naturuan rin po kami ng Brother Boy Cesario kung paano po sa bawat crusade, kung paano po kasama ang lagi, kasama rin po ako. Paano po si Elijah ni Elisha, hindi po pumayag si Elisha na magpaiwan. Hanggang sa dumaan po ang ilang taon, nabiyayaan po kami ng Panginoon ng isang maliit lang pong business. Yung unang pasimula po namin, nag-uusap po kami magkapatid, mag-asik kaya tayo sa Bible para tayo pagpalain. Asik po kami. Habang tumatagal po, medyo dumadami na po. Maski po sa iba, po mga kagawad, ginamit rin po sila
upang kami pagpalain, pati po ang Sister Riling, tsaka po sila Ate Bebe. Ginamit rin po sila para kami pagpalain. At naalala ko po yung pag nakikita po yung ng Sister Onglet, ang In God With Us, dadating na po ang pagpapala. Hanggang sa ginamit po ng Panginoon sa pagla-livestream. Papasalamat rin po ako sa mga ginamit ng Panginoon sa amin upang kami gamitin. Dumaan po ang ilang taon hanggang sa ngayon. Tulad po ng susi nung nakaraang linggo, seed I have planted is ready to harvest back in miracle for me. Dahil ang ating Diyos ay ang the Most High God, possessor of heaven and earth, and deliverer from all our enemies, and multiplier of every seed sown by faith. Patuloy sumunod po kami. Po namin tinignan yung kung kami nahirapan, at hanggang sa ngayon nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Ginamit kami ng Panginoon maski sa maliit na bagay. Purihin po natin ang Panginoon. Alam niyo, ang pamilya nila, very humble sa Panginoon. Ang mga patotoo nila, simple lang. Pero ang gawa na Diyos sa buhay, grabe kung magbigay ng himala. Simple lang siya magsalita, pero kitang-kita ko ang hagdanan, simula sa baba, hanggang pataas ng pataas, gano'n sila tinrain ng Panginoon. Gano'n sila inabot ng Panginoon, kahit sa hanggang sa material side of their lives. Pero ang pinakamahalaga rito, yung karakter nila. Hindi kayang bayaran na salapi. God is a good God at nagmamanifest sa kanilang buhay. God's favor ay nasa inyo. You read ang Panginoon. Ang pagkaroon ng Panginoon, di lang sa kanila, kundi sa atin lahat. Tarasan din ninyo, ang sa atin na ito ang salita ng Panginoon. Nais niya, kayo at ako, tayong lahat, ay kanyang pasaganain sa inyong mga buhay. Ganon ang tinatakbo ng bawat isa. Naayaw ng Panginoon na tayong lahat ay mahirap. Nais ng Panginoon tayo patuloy sumasagana sa ating buhay. 3 John 2. Beloved! All things that may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yun sila. Minsan pa, purihin ng Panginoon.